Tila tinrabaho raw para makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng flood control scandal. Yan ang iginit ng Ombudsman Boying Rimulya na inaasahan na raw ang pagpapiyansa ni Revilla. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sino raw ang pinaniniwala ni Rimulya na trumabaho para makapagpiyansa itong si Revilla? Jiggy, hindi sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya kung sino itong pinaniniwalaan niyang trumabaho umano para makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation. Pero sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Rimulya na inasahan na nila itong naging desisyon nga ng Sandigan Bayan 3rd Division. Non-bailable ang kasong malversation pero pinagbigyan ng korte ang hiling ni Revilla na makapagpiyansa sa halagang 1 million pesos. Nauna ng sinabi ng Office of the Ombudsman na nirerespeto nila ang desisyong ito. Gagamitin daw nila ang lahat ng remedyo para mapatunayang malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Plano rin ni Rimulya na makipag-usap kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para matalakayin nga kung paano mapagtutulungan ito ng gobyerno kung paano susugpuin itong katiwalian. Dati nang kinwestiyon ni Rimulya ang umano'y korupsyon sa hudikatura. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. We predicted this to happen. Alam na namin to, binabanggit ko na sa iyo, Pau, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. At Camille, itong kasong ito ay non-bailable. Pero bakit pinayagan si Revilla na makapagpiyansa at hindi kaya malabnaw yung kasong sinampa laban sa kanya? Jiggy, iginiit ng Sandigan Bayan 3rd Division na bigo ang prosekusyon na magbigay ng malakas na ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Wala rin daw na ipakitang ebidensya na alam o pumayag si Revilla sa paglulustay ng pondo ng gobyerno ng kanyang mga kapwa-akusado. Ang pera rin daw na umano'y natanggap ni Revilla ay galing sa mga kontratista at hindi sa kaban ng bayan. Paliwanag din ng korte, ang malversation ay nangyayari lamang kapag pampublikong pondo ang pinag-uusapan. Sa tatlong mahisrado, isa lang ang di pumabor na pagbigyan ang pagpiyansa ni Revilla. Giit ng mismong chairman ng 3rd Division na si Associate Justice Carl Miranda, matibay ang ebidensya na mahalaga ang papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project. Napatunayan din daw na tumanggap ng kickback si Revilla sa umano'y kalakaran sa flood control scandal. Pero pagnilinaw lang, Jiggy, hindi porket nakapagpiyansa si Revilla ay wala na siyang sala. Jiggy? At may iba pa bang update kaugnay dun sa akusado sa flood control scandal? Jiggy, hindi nga pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division itong mosyon ng Ombudsman na huwag isama sa kakasuhan ng GRAF si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Layo ng mosyon na gawing testigo sana itong si Bonoan. Ayon sa korte, posibleng malabag ang karapatan na magkaroon ng patas na paglilitis ang kapwa-akusado ni Bonoan na si Senator Jinggoy Estrada. Nakasaad kasi sa case information na nagsabwatan umano itong sina Bonoan at Estrada para tumanggap ng kickback sa mga proyekto. Kinasuhan ng GRAF ang dalawa dahil sa aligasyong ginamit nila ang kanilang posisyon para makapagpwesto ng ilang proyekto sa 2025 national budget kapalit ng kickback. Jiggy. At paano yung application ni Bonoan sa pagiging state witness, Camille? Oo. Jiggy, ayon sa Sandigan Bayan, posible pa rin naman daw na maging state witness itong si Bonoan. Pwede raw hilingin ito ng prosecution sa tamang panahon. Basta't matutugunan nito ang lahat ng kondisyon na itinakda na sa batas para maging state witness. Kabilang nga sa mga kailangang patunayan para maging testigo siya ay talagang kailangan yung kanyang testimonya at walang ibang direktang ebidensya na makakapagpatunay sa mahahalagang detalye sa kasong maliban sa testimonya ng proposed state witness. At syempre, dapat hindi rin siya ang most guilty sa kaso. Ang ibinisura lamang ng Sandigan Bayan itong motion para tanggalin siya
bilang akusado. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.